So guys, part 3. So yun, part 3 tayo sa breeding. So yun, pinagsama na natin yung kalapati natin after 2 days na paliguan, na purga. So pagsamahin na natin yung kalapati natin kasi magpaparis naman din agad yan eh. Kondisyon na yan eh. Dahil matagal na silang mga walang pares. So pag pinagparis nyo na yung mga kalapati ninyo, kung meron kayong budget, kung meron kayong konting budget, bumili ng Picotrin at Pink Mineral. So lagyan nyo sila ng Picotrin at saka Pink Mineral. So malaking bagay sa kanila yon para sa mga ibon. So kung wala naman, mag-herbal kayo. Yung lagi ko sinasabi, oregano, malunggay, bawang, sibuyas, luya, yan maganda sa mga ibon natin yan. So yung hindi pa nakakaalam ng herbal na yan, meron akong mga nagawa na video dito sa page, marami, tsaka sa YouTube ko. Tignan nyo, pakipanood nyo na lang para dire-diretso na tayo. So yun, nag-pairing na. Guys, minsan kung sa breeding natin, ma-observe nyo na yung mga ibon natin, minsan pag bago mangitlog, makikita nyo sila na parang minsan may mga nalulumpo eh. Minsan, dapa na sila, makikita ninyo, nakadapa, pero alam nyo mangingitlog na kasi 5 to 7 days mangingitlog na yung ibon natin pag maganda kondisyon nila. Pero may mga ibon na makikita kayo na pagka yung ibon ay mangingitlog na kasi nga nababawasan yung calcium sa katawan nila, kaya gano'n na nangyari. So meron din akong mga ibon na gano'n bago mangitlog, makikita nyo, nakikita ko yun na nakadapa na, tapos yung ginaganyan-ganyan lang yung pakpak para makalakad dahil hindi kaya na nung paa niya. So ano ba yung ginagawa ko dun sa mga ganon? So ang ginagawa ko guys, pagka yung ibon ko, alam ko na ganon, kunyari, naranasan ko ngayon, ba't nagkaganito to, mag-iitlog pa lang, tapos nangitlog, ganon. Pero karaniwan din yan, pagkatapos nilang mag-itlog, makikita mo mga ilang araw, mga 2-3 days o 4 days, makikita mo nakatayo naman na sila, maganda na tumatayo na sila. So ang ginagawa ko dyan, so Sir Mike, ano ba yung ginagawa? Ano ba yung binibigay na vitamins para yung ibon ko maiwasan yung parang dumadapa o nalulumpo sila pagka ibibreed. So ang ginagawa ko dyan, pagka alam kong gano'n, so kinasa ko na sila, bibigyan ko sila ng pula-puti. Ano ba yung pula-puti? Yung puti ay calcium, yung pula ay multivitamins, tapos yung kulay pink ay vitamin B12. So paano ko ba binibigay yung mga gano'n? So sa poultry supply marami yan guys. Lahat halos ng poultry supply nagtitinda niya pang manok. Parang 50 na ata ngayon, dati 25 lang yung isang bote ng gano'n eh. Naging 35, parang 50 o 65 lang, parang gano'n yung presyo ngayon. Tapos B12. So ang ginagawa ko, every other day sinusubukan ko sila. O kaya every day, kung magsusubo ako ngayon ng multivitamins at calcium, magsusubo ako ngayon doon sa ibon na yon, sa next day magsusubo naman ako ng B12. Tapos ganun uli hanggang sa makapangitlog siya, hanggang sa kunyari nangitlog na, at least mga 3 hanggang 4 na araw mo pa siyang bibigyan ng ganun para siguradong yung katawan niya ay maganda yung recover niya. So pagka binibigyan ko sila ng ganun, alam ko na magiging ganun yung sitwasyon nila pag nangitlog sila. So hindi sila nalulumpo. Yun yung naobserbahan ko sa kanila. Pag binibigyan ko sila ng multivitamins saka yung calcium. So hindi na sila nalulumpo, malakas sila. So yun yung observation ko sa kanila. So kung may budget kayo, ilan lang naman yung ibon ninyo, bigyan nyo na rin bigyan nyo na rin yung mga breeder nyo na gano'n. Mura lang naman yun, yung pula-puti na yan. So patyaga ka lang talaga magsubo sa kanila. So yun yung binibigay ko pagka yung mga ibon na gano'n nakikita ko, yung nalulumpo. So guys, kahit nagbibigay kayo ng vitamins na mga ganon, pwede kayo magbigay ng herbal. So lagi ko naman sinasabi, magbigay kayo ng bawang, magbigay kayo ng basta yung herbal. So lagi ko naman sinasabi, walang kaso, walang problema sa herbal. Kahit nagbibigay kayo ng vitamins o kung bigay kayo ng herbal, okay lang naman yan silang pagsamahin. So bakit ko alam? Kasi ginagawa ko rin. So kaya nga lagi ko sineshare ito yung mga experience na natutunan ko sa pag-iibon. Yun yung sineshare ko lang sa inyo. Kung ano lang yung nalalaman ko, yung naging experience ko, yun yung sineshare ko sa inyo.
So, nag-itlog na yung ibon. Kasi galing na sa mga 1 week. 1 week, 5 to 7 days, nangingitlog na yung mga ibon natin. So, galing na sila dun sa paglilimlim, 18 days. O, kung may pink mineral pa rin kayo, maglilim yan ng ganong katagal. O, lagyan nyo rin para preparation dun sa nila. Maganda yung magiging gatas nila. So, guys, kung meron kayong may isusuporta sa mga breeder ninyo, kung yung alam nyo pwede mong gawin para sa ibon nyo, yung kaya ng budget mo, gawin mo kasi breeding ay isa sa pinaka-importante sa pag-iibon natin. So, kailangan, eto na yung pabao natin, eto yung kailangan ponduhan yung mga inakay natin para sa race natin. So, fast forward, may anak na sila, may mga YB na sila, may mga YB na sila. So, importante na kung kaya nyo, may budget kayo, merong pink mineral at picotrin at grits dun sa loob ng cage ng ibon para dun sa mga YB nila kasi isusubo din nila yon. O kung wala kayong grits, kagaya ng sinasabi ko dati, buhangin bago ko sila, pagka ibinread ko na sila, lalagyan ko na sila ng buhangin, tutukoyin na nila agad yung mga buhangin na malalaki na ganon. Tapos nun, pagka wala na yung after mga ilang days, wala na yung malalaking buhangin na sa abistay. Pagka wala na yung mga malalaking butil, mag-iitlog na sila. So, pino na yon. Tapos dadagdagan ko na lang yung mga pino na binistay ko, tapos bibistahin ko pa uli. Yung pinaka-pino, pag may itlog na sila, yun na yung nilalagay ko sa kanila para hindi mag-crack yung mga itlog nila. Kasi mahirap, sayang din pagka nagkaroon ng crack. So, kung meron kayong mga dahon-dahon o meron kayong kung ano-anong pwede ilagay sa pugad, so yun ang gawin nyo. Guys, 7 minutes.